Hello mga kasweet! Flavored braso de Mercedes naman ang ating gagawin for today. Huwag kayong mag-alala, madali lang tong gawin. Kaya naman ipapakita ko sa inyo. Dito guys, kailangan natin ng 10 large na itlog. Ayan, paghihiwalin lang natin ang white sa yolks. And then, iset aside muna yung egg whites. And dito, yung pinaka-egg yolk natin, lagyan natin ng 1 can na condensed milk and then ng vanilla. And then, in-mix lang natin. So, pag gumagawa ako guys ng mga braso de Mercedes, yung roll man yan or yung cupcakes, lagi kong inuuna ang pagluto or paggawa ng custard sauce natin or yung pinakapalaman. Para noon, bago lumamig ang ating mga meringue or yung mga braso de Mercedes natin, ay malamig na din yung ating custard sauce or yung ating pampalaman. And then, nilagay ko na yung ating butter. And then, set aside lang muna. Tapos, dito na tayo sa ating meringue. So, ibit lang natin siya gamit ang hand mixer. Pwede kayong gumamit din ng stand mixer. Dito, since konti lang naman, hand mixer lang yung aking ginamit. Make sure na malaki yung bowl na inyong gagamitin. And then, lagay nyo na gradually yung inyong sugar. Mas maganda white sugar. Since wash lang ang meron ako, okay na din yun. Aalsa din naman. Pero laging tatandaan, bago kayo mag-beat ng inyong meringue, kailangan malinis yung bowl at yung pang-beat nyo. Pahiran nyo siya ng suka para no trace of oil talaga. And then, inilagay ko na din yung ating vanilla. So, kita nyo, since medyo maliit yung bowl na aking ginamit, ay nag-overflow talaga. Pero carry lang yan. Sa una, gumamit ako dito or kumuha ko ng plain lang. Ayan, sa paggawa naman ng mga assorted ng mga pastries or mga cake, kailangan lagi tayong may classic or yung plain. And then, after na naglagay naman ako dito ng ube emalco. So, 1 to teaspoon is enough na yon. Ayan, so i-mix lang natin siya. And then, lagay natin sa piping bag. Tandaan nyo din na ang pag-pipe ng inyong meringue ay kailangan doble dun sa size ng inyong liner na gagamitin para nun hindi siya bumagsak. After ng ube, kung feeling nyo lumalabsa na ang inyong meringue, ang kagandahan dito, pwede nyo siyang i-rebit. Yes, i-rebit nyo and hindi siya babagsak. Do-double pa yung volume ng inyong meringue. Dito naglagay naman tayo ng flavored na red velvet emalco. So, pansin nyo, ang pag-pipe natin ay mataas po talaga para maiwasan ang pagbagsak. Yun lang naman yung technique. And dito, yung last na ating flavor ay mango emalco naman. So, dahil last na to, medyo nagtutubig na siya, lumalabsa na siya. Pero huwag kayong mag-alala. Kung ganyan yung consistency niyan, i-rebit nyo lang gamit ang hand mixer. Kita nyo, magdo-double pa yung volume niyan. So, kung usual na ginagawa ko dati, di ba, nakakakuha ko ng 12 na perasong cupcakes. Dito, 15 to 16 pieces ay makakapagpalabas kayo. Dahil ang ginagawa natin ay nire-rebit natin yung ating meringue. So, dumadami pa siya or umaalsa, di ba? Ayan. So, depende sa inyo kung anong flavor ba ang gusto nyong ilagay sa inyong mga meringue or yung braso de Mercedes cupcakes nyo. So, ayan. Ilagay nyo lang sa inyong baking tray. Kailangan malalaki space niyan kasi nga po ay umaalsa yan habang i-bake. So, i-bake lang natin ng 150 degrees Celsius ng about 30 minutes. Pero depende pa din yan sa oven na gamit nyo. And after ma-bake, naluto na. Patayin nyo yung oven nyo. Wag nyo munang bubuksan. Hayaan nyo lang muna siya dyang mag-rest ng mga few minutes. Mga 10, ganon, para hindi bumagsak. And nung na-reach ko na yung 10 minutes, ganyan na siya. Nilabas ko na sa oven. Kita nyo, hindi siya guys bumagsak. Ganyan kaganda ang ating braso de Mercedes cupcakes. Nung medyo malamig na, naglagay na ako ng dust of powdered sugar. So, merong nagtatanong bakit daw ang kanilang braso de Mercedes ay nagtutubig and then nawawala yung pinaka-powdered sugar sa ibabaw. Ang mga dahilan nun, pagka masyadong nagtutubig, ibig sabihin masyadong nadami kayo ng dust of powdered sugar. And then, may mga specific kasi na powdered sugar na ginagamit. Yung ordinary kasi natin na powdered sugar ay talagang nawawala yung pagka na-chiller na or na-rest na ng ilang oras. Pero, yung mga pang-display, tulad nito guys, ang ginamit ko dito ay snow powder ng Bianca. Yun kasi yung mga meron silang moisture resistant, hindi agad-agad nawawala yung pagka-powdered sugar niya. Kaya lang medyo mahal talaga, nasa 500 pesos yata yung per kilo nun. Pero kahit ilang araw na yan sa chiller, hindi mawawala yung pinaka-sugar. So yun lang guys, naway nakatulong ang munting video natin na to. God bless you, bye!